Mga mythical creatures na nakuna ng kamera. May isang lalaki sa Africa na naging kalahating tao at kalahating baka. Paano ito nangyari at ano ang dahilan kung bakit naging ganon ang kanyang itsura? Yan ang aalamin natin sa video na ito, kaya simulan na natin. Boo Centaur. Ang Boo Centaur ay isang centaur na kalahating tao at kalahating baka. Sa isang dramatikong pangyayari, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang napaulat na naging baka matapos umanong makipagtalik sa isang babaeng may asawa sa Zimbabwe, ayon sa ulat ng Egbert TV. Sa isang viral video sa social media, makikita ang lalaki na nakaupo sa lupa at humihikbi. Ang kanyang mga binti ay naging binti ng mga baka at tinubuan din siya ng buntot. Ang lalaki ay umiiyak na parang tao, ngunit sa pagitan ng kanyang mga hikbi, siya ay gumagawa ng mooing sound tulad ng sa baka. Habang siya ay umuungol, ang mga residente sa lugar ay nabigla sa pangyayari at kinuna nila ito ng video. Habits. Noong 2013, natagpuan ng mga archaeologist ang labi ng isang babae na may sapat na gulang at ito ay 3 talampakan ng haba. Natagpuan ito sa yungib ng maliblib na isla sa Indonesia. Sa una na pag-isip-isip nila na ang labi ay maaaring pagmamay-ari ng isang tao na may dwarfism. Bagaman nabigo ang scientist na banggitin kung may nakita silang buhok sa labi. Mula noong 2003, ang mga scientist ay nakahanap ng higit pang mga halimbawa ng mga real-life habits at nauuri ang mga ito bilang Homo floresiensis. Hindi nila natagpuan ang mga ito sa Shire at wala talagang nakakaalam kung paano nawala ang mga habits. Krakens. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay nagpalabas ng mga kwento tungkol sa halimaw sa dagat na may mga higanting galamay na humihila sa mga tao patungo sa ilalim ng tubig. Ngunit may katotohanan ba ang kwentong ito? Ang pugita ay namamalagi sa kailaliman ng dagat at naghihintay lamang sa kanilang biktima. Sinasabi ng mga sinaunang mangingisda na ang kraken ay halos kasing sukat ng mga maliliit na isla, ngunit sigurado ang mga scientist ngayon na ang mga alamat ay batay sa tunay na mga higanting pusit. Ang higanting ito ay natagpuan na may bigat na halos tonelada at may sukat na 59 feet na halos kasing haba ng 10 tao. Mayroon isang paleontologist ang naniniwala sa kwentong ito. May natagpuan siyang katibayan tungkol sa mga Triassic squid na hanggang sa 100 talampakan ng haba. Ang kanyang teorya ay hindi pa suportado, ngunit napatunayan nito na mayroon pa ring umiiral na malalaking pugita. Chupacabra. Ang chupacabra ay hindi lamang nakakatakot, ngunit hindi ito kasing luma at mythical tulad ng inaakala mo. Ang chupacabra ay isang vampiric na nilalang, unang nakita noong unang siglo sa Puerto Rico. Nang nangangahulugang, hindi lamang sila Latin, ngunit millennial din ang mga ito. Ang chupacabra ay sumisipsip ng dugo ng mga aso, pusa, manok, kuneho at iba pang mga alagang hayop. Mayroong katibayan na umiiral ang mga nilalang na ito. Pinaniniwalaan ng mga tao na ang mga natagpuang bangkay na hayop ay isang chupacabra. Karaniwang inilalarawan ng mga tagahanap na ang mga chupacabra ay may malaaso na itsura na may balat na makapal at walang balahibo tulad ng elepante. Dragon. Noong 4 na siglo BC, tinalakay ng Chinese historian na si Chiang Ku ang mga labi ng dragon na natagpuan sa rehiyon na ngayon ay kilala bilang Sichuan Province sa China na katulad din sa labi na kilala rin sa Europa. Ang pinagmula ng alamat ng dragon ay ang pagtuklas ng mga buto ng dinosaur tulad ng mga Dracorex hagwartia. Ito ay may 25 talampakan ng haba at ang pangalan nito ay Greek na ang ibig sabihin ay Dragon King of Hogwarts. Werewolves. Ang mga werewolf na ito ay tiyak na isang alamat. Noong panahon ng medieval, walang ganoong bagay tulad ng pagbabakuna
at ang mga rabies ay karaniwan hindi lamang sa mga ligaw na hayop, kundi pati na rin sa mga alagang aso, at isang kagat mula sa mga hayop na ito ay maaaring baguhin ang isang tao tulad sa gumagapang at naglalaway ng mga hayop na maaaring umatake at kagatin ng kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Kapag ang isang tao ay nakagat, walang paraan upang pigilan ng virus na mag-take over sa kanyang katawan. Bunyip. Ang bunyip ay Loch Ness Monster ng Australia na namamalagi sa mga latian at ilog na hindi kailanman nakunan ng litrato sa kabila ng katotohanan na daang-daang mga tao ang nag-aangkin na nakakita ng hayop na ito. Ang bunyip ay isang katutubong alamat na ang anyo ay resulta ng crossbreeding sa pagitan ng isang buhaya at isang kabayo. Ayon sa Australian history, ang pangalan ay nangangahulugang demonyo. Noong 1839, ang labi ng isang hayop na tinatawag na Diprotodon ay natuklasan sa Australia. Nagpapatunay na pareho ang kanilang anyo sa inilalarawan ng tao bilang bunyip. Ang Diprotodon ay namatay 20,000 hanggang 4,000 taon na ang nakakalipas. Vampire deers. Ang mga vampire deer ay totoong medical na halimaw. Ang mga natatanging usa ay lumalaki na may nakakatakot na itsura ng ngipin. Ang salitang vampire deer ay talagang palayaw para sa Chinese water deer na sa kabila ng pangalan nito ay matatagpuan sa mga bansang Europa. Kung iniisip mo na paano kung makakatagpo ka ng usa na sumisipsip ng dugo sa kagubatan, huwag kang mag-alala dahil hindi sila sumisipsip ng dugo kahit na gusto nila dahil ang kanilang nakakatakot ng ngipin ay palabas lamang. Ang mga partikular na subspecies ng masked deer ay may pangil na parang vampira. Ang mga masked deer na ito ay endangered species na lubos na pinagsasamantalahan dahil sa kanilang presyo at dahil sa kanilang masked pad na karaniwang ginagamit bilang base note at mamahaling pabango. Kakaunti lamang sa kanila ang natira.